Karamihan, diretso kung tingnan nila. Pero yung dakilang aral, yung pinakabuod na aral, na ibig ipagawa at ipahiwatig ng Panginoon na dapat isagawa ng bawat isang mga anak niya, ay hindi nila makita. Hindi nila naisasagawa. Katulad lamang halimbawa, sa mga nakapaligid ngayon sa atin, sa gobyerno natin, bawat membro o mga may title sa gobyerno, ginagawa nila yon yung kanilang paglilingkod para sa mahihirap. Pero bakit hanggang ngayon marami pa rin mahirap? Bakit ngayon hindi umuunlad ang mahihirap? Bakit nila laging sinasangkalan ang mahirap? Kawawa na ang mahirap. Sila ang nabibiyayaan pero walang dumarating sa kanila. Alam mo, Kuya Min, dito sa pangyayaring ito, marami ka namang makikita. Katulad nga lamang nitong si Kuya Joe ngayon. No? Dahil doon sa tiyaga niya, na pagsunod at nagbabasa siya unti-unti, ay unting binibigay ng Diyos ang pangunawa sa kanyang mga salita. Kung titingnan mo ang pangyayari, Kuya Min, dito sa sinabi ng Panginoon, napakahalaga. Hindi lahat ng nagbabasa ng kaniyang mga banal na salita ay nakakaunawa. Ang sabi rito ay maliwanag. Ang pagpahayagan lamang ng anak ang makakaunawa sa salita ng ating Panginoon. Kaya kung hindi sila pinagpahayagan, hindi sila pinili, hindi sila binigyan ng kapangyarihan na nanggaling sa ating Panginoon, ano man ang gawin nila, dalubhasa man sila, magaling man sila sa Biblia, hindi pa rin nila maibibigay ang tunay na buod ng mga aral ng ating Panginoon. Dahil ang nauunawaan lamang nila ay yung diretsong pangunawa sa salita ng Diyos. Pero yung makalangit, yung gawang mabuti, yung mga ginantuang aral na pinasasaliksik ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na ang pasis natin ay ang pangunawang ibinibigay ng Diyos para sa kanyang mga salita at ating maisagawa sa ating pangaraw-araw na buhay. Marami ngayon ang dalubhasa, Kuya Min, sa banal na kasulatan. Maraming katulad ng mga eskriba at pariseo noon na dalubhasa sa kasulatan. Pero hindi maunawaan ang tunay na kahulugan ng mga salita ng ating Panginoon. Amen. Totoo po yan. Pero dito ho'y narita natin na yun hong mga aral ng ating Panginoon dito na ipinaunawa sa mga dukha, sa mga mahihirap, sa hindi masyadong matatalino. Meron hong mga matatalinong tao na bakit kaya hindi sila pinagpahayagan? Bakit kaya pinipili ng Panginoon lamang yung kanyang binibigyan ng karapatang maunawaan yung kanyang mga mensahe at siyang maipalaganap ito? Bakit kaya hindi? Kasi nga, Kuya, yung katotohanan, halimbawa, sinabi ng Panginoon, hindi pa rin nila maunawaan eh. Halimbawa, katulad lamang nitong 12, na laging kasama niya, araw at gabi. Pero pinagtatakahan pa siya. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa kanila hanggang kailan ko kayo titiisin? Hanggang kailan din tayo titiisin ng Diyos? Bakit hindi natin maunawaan ang kanyang mga sinasabi? Pero noong muling nabuhay ang Panginoon, at sila ay binasbasan ng banal na Espiritu, namulat ang kanilang pag-iisip. Namulat ang kanilang pangunawa.
nagkaroon sila ng lakas ng loob. Kaya nga sa atin sa ngayon, kailangan natin ng patnubay ng banal na Espiritu upang laging maunawaan natin, yung maintindihan natin ang ating binabasa sa kanyang mga banal na aral, sa kanyang mga banal na salita, at ang dakilang aral na ibig ipanagawa sa atin ay ating maisabuhay. Sa mga tuwid po, yung panahon ni San Pablo na sila'y nangangaral, na siya'y sumusulat sa mga iglesia ng iba't ibang lugar na kanya nararating, na marami pa rin ang hindi nakaunawa sa pamamagitan ng kanyang mga aral, na ipinagdidiinan na niya yung kahalagahan ng aral sa Panginoon, pero marami pa rin ang hindi nakaunawa noon. Marami, Kuya Min, lalo na yung matatalino. Pero yung mga katulad natin na handang manalig sa Panginoon ay naniniwala sa Diyos, sa kanyang mga salita, at napagpahayagan niya ng kanyang mga dakilang aral, ay iyon ang mga nakakaunawa. Kung titingnan mo, Kuya Min, sa mga pangyayari sa mga nakaraan, no? Marami noon din. Yung mga Hudyo, walang nananigat na ng palataya sa kanya, kundi yung pang mga Samaritano, yung pang ibang lugar, yung pang hindi taga Jerusalem, yung pang nanaligat na ng palataya sa kanya. Pakatandaan natin, Kuya Men, noong siya'y muling nabuhay, at yung 11, ang isa'y wala, si Tomas, nagpakita sa 10. Noong sabihin ng 10, yung nakita nila ang Panginoon, hindi siya naniwala. Bakit? 3 taon na niyang kasama ito araw at gabi. Pero bakit hindi pa rin naunawaan ni Tomas? Yung pinagsasabi at naririnig niyang mga aral. Kaya nung muling bumalik ang Panginoon sa kanila, nakasama si Tomas, anong sabi ng Panginoon? Tomas, salita. Ipasok mo ang iyong mga daliri sa butas ng aking kamay. Ipasok mo ang iyong kamay sa butas ng aking tagiliran. Maniwala ka na sana. Panginoon ko at Diyos ko, sabi ni Tomas. Naniwala ka ba? Dahil nakita mo ako? Mapalad ang naniniwala na ang hindi nakakita sa akin ay nananalig, nananampalataya, naniniwala sa akin. Mapalad tayo, Kuya Men. Mapalad tayo kaysa kay Tomas. Kahit hindi natin siya nakikita, kahit walang katibayan, kahit walang milagro, dahil sinabi ng Diyos, pinananiwalaan natin siya. Pero sa mga matatalino, sa mga magagaling, sa mga mahuhusay, marami pa rin ang hindi naniniwala. Totoo po yan.